Ito po mga kasaksid ang nagamitan po ng Goshen All-Purpose Foliar Fertilizer. Ayan, kung mapapansin po ninyo. Ayan o, ayan na po siya at aanihin na po yan. At ngayon tatanungin natin kung ano nga po ba yung naging paraan ni Sir para ganito kaganda yung kanyang palay. At unti lang ang nabunuhan nito mga kasaksid. So yun, tanungin natin si Sir Rudy. Ayan, si Sir Rudy. Sir Rudy, kamusta po sa inyo ang paggamit po ng Goshen? Yung sa paggamit ko, 10 days after sa transplanting, nag-spray na ako ng Goshen. 10 days after transplanting? Oo, tapos, after 15 days, pangalawa. Tapos after 15 days pa ulit, yung pang 40 pa niya. Yung pangatlo, wala na, hindi na ako gumamit. Nag-abono ako dito, 3 bag. Ay, 4 na bag. 4 na bag ng abono? 4 na bag lang nagamit ko rito. Tapos ilang Goshen po ang nagamit nyo, sir? 3. 3 3 Goshen, no? Dito, sir, base sa nyo, sir, sa inyong pagsasaliksik, sir, saan po kayo mas nakatipid nung gumamit kayo ng Goshen? Ito, Goshen na malaking nabawas ko sa abono dito. Dati, sir, dati kasi ang inaabono ko rito, siyam. Tapos 5 ang nabawas. Oo, 5. O di, sabihin mo na yung 5, nakagakuha na ko ng 3 Goshen. Tipid pa rin. Tipid pa rin. Tapos sa resulta ng palay, malaking diferensya, maganda. Maganda. Kita mo naman to. Anong variety ulit to, sir? 402. 402, masaksit. Hindi na ako gumamit dito ng insecticide. Wala na insecticide, wala na. Sir. Puro Goshen yung Goshen na lang, doon na lang ako nag-rely. Oo, insect repellent at ito yung Base sir, ito sir sa inyong pag-aani niya ngayon sir, base sa sitwasyon ng palay nyo ngayon, tingin nyo panalo kayo sir? Panalo. Siguro panalo ko kung 50 to 20%. 50 to 20%. Ayan mga saksid, si Sir ang nagpapatunay na ang Goshen All-Purpose Foliar Fertilizer ay maganda sa halaman at makakatipid ka. Hindi ka na gumamit sir ng insecticide. Wala. Wala na. Ito na. At ngayon medyo na-delay lang yung dahil umuulan, ipapaharvest na sana to ni Sir ngayon. Ayan kung mapapansin nyo. Ayan pag ganun. Ayan, Goshen yung spray ni Sir. Ilang sir? Ilang knapsack sprayer ang sa isang knapsack sprayer ilan nilalagay? Sa yung unang kuwang ko, yung unang spray, 300 ml. 300 ml. Nung nakita ko yung epekto, parang magkukuha na yung palay ko, nagbawas na ako kasi parang malakas eh. Nagbawas ako baka ito yung tabayanan ko. Yung mga ganitong bagyo. Baka sobrang taas na ng palay ko yun, ang kinakatakot ko, kaya ako nagbawas. Kaya yung mga pangalawa at saka pangatlong spray ko, na lang, mga 200. 200 na ganyan. Tsaka kung mapapasin yung mga kasaksid, na yung bunga niya. Ito sir, dati nyo na po bang ginagamit itong variety na ito? Ngayon lang. Ngayon lang, sinubukan nyo lang. Ngayon lang ako kasi, magpangko 216 na 216. Puro 216 pala kayo dati, sir? Nung mamimila ko ng bini, walang 216 available. Ito ang available. Kaya, ilang kilo to, sir? Yung nyo? Yung palay nyo? Yung binili nyo, ilang sa isang hektarya? Ilan nyo nabili yung binhi? 2 lang to, 2. 2 bag? 2. Mga 80, ganyan? 80 kilos. Tapos marami po yung tanim ko, dami pang sobra. Yung sobra ko, kayang taniman yan. Itong Yung din sa yung punlakaw. yung punla niya, sir. Sprayan ko din ng Goshen yun. Kamusta yung pang-spray yung punla, sir? Yung mga tumutubo sa ako, sprayan ko ng Goshen, tapos 4 days bago ko bunutin, sprayan ko ulit. Bago mo bunutin. Ano yung naging resulta niya, sir? Bumilis yung tangkad ba? Oo nga, mabilis nga. Tsaka yung sa pagbunot, madali. Kasi yung hirap sa iba, mahirap bunutin daw. Pero ito madali, sir. Ilan days, sir, nung nailipat nyo? 28 days. 28 days. 28 days nung nailipat. So, siguro kung mas bata-batayin, sir, mas maganda. Yung kuwang ko kasi, ang kuwang ko lang yung dito,
nung panahon na yun, wala pa tubig. Wala pang tubig. Kinukuha na namin yung tubig kung ganito lang yun. Talaga nailipat yun ng 20 days pa lang. Ganyan. Baka 20 to 25, tumitira ako. Okay. Kasi mas maganda yung mas bata na naitatanim. Mas maganda yung mas bata. Yun nga, para hindi siya masaktan, sir. No? Mga katulad ko magsasaka, ito na ang sagot sa mga hinahanap natin. Subukan nyo at makita nyo malaking tipid sa abono at saka sa mga insecticide. Basta Gosen #1,